Hello, ug maayong adlaw mga kaagi. Aniya na sab kita sa atong webinar karong tiiga entitled Tackling Threats, Understanding African Swine Fever and Avian Bird Flu. Ang Agricultural Training Institute or Regional Training Center 7 ATI 7 as a training arm of the Department of Agriculture mo ay responsible in the widest dissemination sa mga agri-related information sa among mga clients as well as the general public. Sa nagpadayon nga pakibisok batok sa daotang epekto sa African Swine Fever or ASF, ang pipila ka rehiyon sa Pilipinas nga nakaapekto sa atong mga small farmers and industry holder o sa kasamtangang pagsugod sa avian bird flu, which threatens people who work with infected animals including poultry, cows, wild animals, and with raw unpastured cow's milk are at risk of infection. Niini, ang among buhatan sa ATI in Central Visayas will continue its advocacy among our clients, stakeholders, and the grassroots. Hence, kining duha ka episode sa atong webinar nga gipadayon sa information services. Kining maong duha ka episode sa webinar atong makauban ang atong mga resource speakers gikan sa Office of the Provincial Agriculturist sa probinsya sa Bohol o ingon man sa City Agriculturist and Veterinary Office sa Dakbayan sa Tagbilaran. Busa, mga kaagri, maminaw kita aron makakaton og unsa ang mga angayan buhaton aron malikayan og masumpo ang African Swine Fever og Avian Bird Flu. While we are learning, we will also provide some freebies on our papremyo portion to encourage and thank our participants who take part of this webinar. At angin ninyo ang mga questions along the way og steps kung unsaon kini pag-join o pag-claim sa prize. Alright, so andam na ba kita maminaw sa atong unang topic sa atong webinar? Dubbed as Tackling Threats, Understanding African Swine Fever and Avian Bird Flu. If you are ready, atong ipaila ang atong unang resource speaker. Siya ang officer in charge sa Office of the Provincial Veterinarian sa probinsya sa Bohol. Usa ka Doctor of Veterinary Medicine, Dr. Madeline D. Paman, para sa unang topic, ang African Swine Fever. Adyong buntag or adyong adlaw kanatong tanan. So I am Doc Dalin, ang officer in charge sa Office of the Provincial Veterinarian, Bohol. So ang atong pagkaisigutan karong adlaw, atong sabton pag-ayo ang about sa African Swine Fever. So AASF mo ni siya. So atong sabton pag-ayo unsa ni siyang kagawa, unsa ni siyang sakita. So when you say ASF, viral disease, mintag viral disease, ang hinungdan virus. Wala siya treatment, no treatment. So in terms of vaccine development, nanon sa minadunggan nga aduna nay vaccination ng panghitabo pero dili kani atong vaccine karong panahon na ang tumadunggan dili pa gina siya available kanang commercial nga level. So controlled vaccine administration pa siya niyan. And then adto pa na sa mga areas nga mga gipili mga areas dili tanan ilabi na katong mga green pa dili pa pwede makasalmot sa maong vaccinations. Ang ASF, it is not a human health threat but causes significant impact. So duno gyud siya impact. So dili problema kani ASF sa baboy ra gyud ni siya, dili gyud siya sa tao. So unsa may mga significant impact sa ASF? Una kini ginutog economic losses. So una-una jud apektahan ni ang mga farmers nato no katong ng buhig baboy gikan sa mangumpahig baboy mang-display heg karne. So kining mga meat processors nato atong mga feed suppliers, so daghan kay maapektahan tanang chain no. So sa value chain sa swine maapektahan. Reduced pig population, of course, tungod kay taas mo kain ang mortality rate sa maong sakit, mapiktahan sa maong sakit. Trade restrictions, meaning doon na natay himuon nga mga restriction no sa mga movement sa ato ang baboy nga dili pwede biyahe dito na pita ang tungod kay kan sila kanay nga daghan kay mga restrictions kay naman po atong mga silingan nga provinces, regions nga doon na po sila yung mga ordinances nga dili basta-basta mapasulod sa ilahang makapasulod sa ilahang mga labi na og mga live pigs. So dinhi sa Bohol, klaro kaayo nga dili ta magpasulod og mga
live pigs. So isa na siya sa epekto sa ASF, no, dahil mga restrictions. Food security issues. So kini siya klaro kay ni siya kay ug daghan kaayo ang mga matay nga mga baboy. Siyempre ang kinibang karni kay pork kay kuan gyud ni siya kanang kinaham, taas ni siya, murag isa ni siya sa source sa protein, no? So do na gini siya dako nga hulga sa food security. Kay isa po din ha, kung minus na kaayo ang atong baboy, dako po na siya epekto ang demand dito sa manok. Siyempre, kung wala na baboy, ato napunta sa manok. So, impact on livelihoods, of course, kay labi na diri sa bowl, no? 80-90% sa ato ang mga farmers, kana bitong ginagmay lang, dili yung dinagko ang ilahang dinagan nga kanang ilahang gibuhi. So, dako gini siya kay pang tuition. So, panginabuhian gyud ang epekto aning ASF. So, public health concerns kay siyempre kung daghan labi nang uban nga tan-aw nila og basin ni ASF di pa kay sila kasabot og unsay impact sa unsay health concern sa ASF. So day mga confusions, no? So bisan og dili kay makatakod sa tao or dili makaunsa sa tao, pero again naa sa baglin sa ilang mind ana nga dunay maepekto sa ilang health. And then long-term industry changes kay tungod kay kining ASF lisod jud kay siya wa pa man jud siya proven kaayo nga bahin sa pag kining unsaon siya pag-control. So ang number one ra jud nga himuon ani is kanang gigon natog biosecurity. So sa level sa atong mga farmers naa gyud tay paghimuon nga mga kausaban bahin sa atong pagpamuhay mo na yung long term nga mga industry changes. Kay labi na itong uban nga wa pa tawo naka nabitang practice og ingon natog biosecurity unya. Dako sad ni siya nga investment kung mingon tag biosecurity, no? Kay mo investment tag mga disinfectants, unsa pa nang maubang gamit. So next is unsa man joy mga species, unsa man mga hayop nga apektahan sa maong ASF. So again, ang baboy ra jud. So domestic pigs meaning kana atong mga usual nga ginabuhing baboy, managing tag feral pigs kana bitong nakabuhi lang. And then wild pigs kay sa ubang country doon naman sila yung mga wild pigs. So, apektahan kay pud gyapon ang ilang mga wild pigs. So, mo na siya yung mga species nga gi-noted na mga affected sa ASF. Pero dinhi sa to sa Pilipinas more on sa mga binuhita. Kay wa man tay mga kayo yung mga wild pigs. Next is atong ilaw-ilahon ning kagaunsa man jud ni atong kontra. Morning ang ASF virus na siya, no? So, mintag, di gyud na siya basta-basta ikita sa atong mga mata. And it is a large envelope, double-stranded DNA virus. So, kani mga kagaw, kay gipang grupo-grupo minimi sa mga scientists, naa siya sa family as far very day. And then, kuan siya, daghan siya layers, mo nang dili ni siya basta-basta intaw mapatay, may na-activate, and then according to studies dai at least 23 genotypes, meaning dagan-dagan po ni siya nga klase. So depende sa iyang gikusgon mo ito sa isayang yung tag virulence kanang namay uban nga dira kaayo tantong isog nababan pitang isuga mo na yung virulence. So again, ang ASF is caused by virus. So, unsa may ato ilalawon, unsa ang pag-inactivate kini nga virus, kanang ato ba siyang mapatay. So, most disinfectants ineffective gyud, dili siya basta-basta, no? And disinfectants on non-porous surfaces, pwede ra siya sa sodium hypochlorite, citric acid, some iodine, and quaternary ammonium solutions. Kung familiar mo ani nga mga klase nga disinfectants. So, sa meat o kanang mga tissue products, mapatay ra gyud siya kung batod pa sa study, no, doon ay high temperature abot og 70 degrees centigrade for 30 minutes. Grabe jud nga pagpabukal, and then can be inactivated pud siya pH below nga 3.9 or above 11.5. So as to survival, na mga pagtuon, no? Mo nang kining siya nga kagawa dili basta-basta kay bisag frozen meat moabot siya og 1,000 days buhi gyapon siya.
So, sa dugo, blood, ay 540. Skin and fats, no? 300 days. Kanang ham, 180 days. Bone marrow, 180. Chilled meat, 105. Salted meat, 84. Liquid manure, 84. Sa atong ilahang hugaw, no? 80 days. And then urine, 45 days. So, ingana ka, kung kinibalik ta sa frozen meat, ha? Wintag 1,000 days, pila man ni siya kay years. So, murag mga 3 years na almost. Kapin pa di ay. So, muna ayang survival. So, atong tukion, sa history, this majunigikan ng ASF. So, matid pa sa ato ang mga reviews, no? Early 1920s, na-discover ni siya dito sa Kenya, East Africa. That's why nga iyang ngalan ana African swine fever. So kadadto nag-emerge siya sa Europe, and South America in 1960s. And then fast forward 2007, reported siya dito sa mga wild boar population sa Georgia. And then the transmission continued to neighboring countries of East Georgia. So fast forward 2018, kinundom sa nakadungog man siguro mo, dunay outbreak na sa China. So nag-report ang China sa ilang outbreak na first time sa ilang domestic pigs. And then diri sa Philippines, nung sama gyud tagasugod. So sa Philippines ang ASF outbreak na first time gi-report dito sa Rizal province last July 2019. So ang istorya ani adto kuno ang hinungdan kuno sa kining kaso is swill feeding kay ditong palugara uso nila ang pagpaglawog og kanang lamaw. So as to unsa jud kanang giunsa gyud ang pagka-introduce sa kining ASF sa Philippines, wala jud kay concrete nga evidence, no? Pero naay data nga in June 2019 prior atong detection sa ASF dito sa Rizal, dunay reported nga luncheon meat na positive dito sa kining airport, international airport. So, since then, a matter of 2 months lang, nagkalat na ag kining ASF ma-recorded sa Philippines. So, ang naakoy gibutang ani flash sa slides, no? From 2019, so, July man to ang first outbreak. So, a matter of 2 months lang, 31 provinces na ang affected. So, 2020, 21, 22, 23, 24. So, again, increasing gyapon ang ato ang cases sa ASF. So, akong gihatag riag kining latest na to, no? Sa July 2000, karong nga year, there are, mga 60, anila ta sa barangays, no? 60 barangays ang na-recorded nga dunay kana active cases sa ASF. Then, July, August, September, so a matter of 2 months lang, nahimo na siyang from 60, nahimo na siyang 524 ka barangay. So, imagine, so, increasing yun ang threat sa ASF. So, kanang kabuhion na jud ta ning ASF kay pipila na lang man ka lugar ang green. Meaning wala siya reported nga active cases sa ASF. So, daghan jud ang red, meaning active cases naay active cases sa ASF. So, according to history, kanang yun sa man pag kanang gintog virus introduction bitaw nga naman jud outbreak sa mga areas. So, base sa ato mga reviews, number 1 is kining ginutag uncooked, undercooked pork products nga ginalawog sa atong baboy. So, mga imported, mga illegal. So, dami mga countries, no, na naka-record sila sa ilang mga cases, mga outbreaks nila. So, mo ni ilahang na suta, it's due to uncooked, undercooked, nga gipanglawog sa baboy. So, Portugal, Spain, Belgium, Russia, Romania, China. So, mo na ilahang pansa. Ang uban, kinintog raw pork waste garbage, kanang sa airport bitaw niya, mag-dispose sila og mga waste. So, ang uban ana, ilawog, magpuy mo palit ana, or editso og lawog,
ay mukuha ilawog sa ilang mga kababoyan. So, in Lisbon, Malta, Sardinia, Georgia, mao na ilahang mga gi-record nga possible nga cause na-introduce nganong naabot na-outbreak sa ila sa ASF. Ang uban is kaning movement sa wild boars sa Russia na siya. So, ang ASF taas gyud na siya og morbidity og mortality. Mintag morbidity kana bitang dili pa siya mamatay murag dagang mapiktahan siya and then aya mamatay so mortality. So, ang morbidity kanang maapektahan jud dito naay mga simptomas mapakita up to 100% gina siya. Bisan pag wala pa kanang exposure bitaw sa katong na-infected nga animals. And then ang iyang mortality ug pilay gidaghanon sa matay depende na siya sa kaisog sa unsa nga klase katong gidiskusyon nato ganina nga daghan sa klase ning ASF nga virus. So depende siya. All ages affected, so walay pilion ani tanan jud maapektahan. So ang naiuban ani kay gina-record nga asymptomatic meaning walili magpakita og simptomas nga naa nila ag ASF virus like sa ubang areas kini mga wild pigs nila. So naa murag reservoir naa nila kapuyo ag kagaw dili sila murag basta-basta maapektahan. So unsa may transmission meaning unsa man pagka mataptan ag maong hayop. So number 1 is kining yung direct contact with infected pigs. So kanang mga duga-duga, so mga na contamination. And then ingestion of contaminated pork products mo lagi to ang maglaog ta og mga lamaw no, mga salin-salin nga dunay karni sa kining baboy. And then kanang ginutog fomites kanang ato mga sanina, sakyanan na sud gawa sa ato ang asa ang ato ang dapit nakabutang atong baboy no. So kini equipment mahulam-hulam ta sa atong silingan og mga gamit. So ang ato pong caretaker o kinsa to tiglaw kita mismo gasuroy-suroy ato sa hinawa tay sanina nga murag gi-allocate ta gyud para diana sa kung panahon maglawog ta magatiman sa atong baboy. So mao ra po na igawas-gawas. So mo na siya kay mo man siya motapot man diya ang kagaw no. And then kanang sa ubang countries kinung tag carcasses victors no naaman sila naka-record nga kanang muagi sa mga pinaakan sa kining kato. So kining klase nga kato wa ta dinhi sa Philippines ani. So ang ato ang issue dinhi sa ingong tag victors is kana ato ang mga stray animals bitaw. Siyempre sa atong babuyan, di ba? Moapil man na og kaon nag mga manok. Kaning napay ato ang iro magsuroy-suroy. Ato apay mga ilaga gasuroy-suroy. O nga na, so mga victors. Mo gina sa mga giawhagay na siya nga, but mga baboyan rong panahon na, angay gyud na siya inet kay pati mga langgam no nga magsuroy-suroy. Moabot po na sila apil po sila panahon sa tinglaog. So, din ay graphic nga presentation ani sa transmission. So, una no, contaminated vehicles, equipment, mga feral swine, kanang mga suroy-suroyan nga mga baboy. So, contaminated nga feeds, kanang mga nagdaot nga mga baboy. So, ato mga travelers, mo nang doon natin mga border control no, ato po sila ang giawag nga yung tag putbat. Anya, contaminated clothing. Again, ang contaminated clothing and shoes. And then, kanang gingon to garbage nga feeding lagi. So, naay mga lamaw-lamaw, no? So, kung sa may mga signs, kini nga sa ASF, so, yung tag signs, mga senyales, simptomas. So, una-una, incubation period, kana bitong, gikan pagsulod sa kagaw, hantod nga mapakita siya og simptomas, muna gingon to incubation period. So, danay mga daghan kay tan-awon na to sa internet no, daghan kanay mingon og 3 to 21 days, 5 to 21 days following direct contact. So daghang klase ang ASF nga sakit no, dinhi tag per acute, acute og subacute, chronic. And then sa per acute taas mo mag fever lang,
And then dili ganan mukaon, na depressed. Diyan kalit lag kamatay. So gani kung imo na siyang inicropsy, wa jud kay makita nga mura og apan diya sa iyang lawas no kay kalit ta man siya kamatay. So why mga lesions nga ma-observe nimo. And then king ginutag acute. Ang acute kay kini mogi pon mag-fever, dili ka na mo kaon, luya, weakness, kanang recumbency na uban ani kay murag mag-arthritis. So di katindog, magpula-pula, maglagom-lagom, erythema, maginatag cyanosis, maglagom-lagom, mag-blue-blue, na uban magtugnaw no, magtapok-tapok ng mga baboy niya. Yung tag hemorrhages. So do na di sa iyang panit. Kung puti lang ang baboy, baklaro dyan ni mo dito yun, lagom-lagom, o kining ito pula-pula, puntik-puntik. Pero, kung ang baboy nga apektado, like na itong nahitabo na to sa, kung nakarecall mo, nahitabo na to lately lang dito sa Dawis, naman to'y native adto, lisod dyan ni siya, makita nga simptomas, nga yung pula, wala. Mata dyan, makita ni mo, gapulag, mata sa kining native nga pig. Although, kining mga native nga pig, pulahon, manigmatadaan, maglisod ya pong kag-determine, no? So, lisod ang kung itumon nga baboy. So, kini nga mga lesions nga mga, kini makita na ito mga pula-pula, kaya na di na ito ni siya ma-appreciate sa native pig. So, ani ras mga pution nga baboy. So, others, no, kining diarrhea, abortion, respiratory, yan ang maglisod o ginawa, and then a matter of 7 to 10 days, mamatay siya. So, dini sa boldo naman tayo, di ba, dungog masiro maka-recall mo doon na natay duha ka outbreak no kadtong dito sa Pilar o sa Dawis. So kining diarrhea mo gini siya ang isa sa mga sintomas nga ilahang na ato ang naobserbahan, and then sa mga anay kining abortion. So mo tong kumpiyansa ra jud kay abi og usual ra jud nga abortion. Nya kay daghan naman nag-abortion mo nang dili gina siya mga ingana nga sign nga murag daghan na apektahan, delikado na jud na siya no. Call for kana siya investigation. So subacute. So mamaora na siya sign sa acute form ba dili lang kay siya severe no. So magilanat gyapon, pero dili ra kay tanto gani mulamay na siya maabot og mga 3 to 4 weeks. Uban gali na uban maka-recover galing uban. And then kinungtog chronic signs. So intermittent low fever. So on and off ang iyahang kanang fever ani or gamay ra, and then dili ka na mukaon, magniwang, so siguro minog tubig na, stunting, may stunting, and then naay mga respiratory signs, no, mag-ubo po siya, na uban maghubag na ilahang mga lutahan, so joint swelling, diarrhea, and then uban magsuka, then skin lesions, kana ba mag-ulcer, may mga ulcer sa ilang skins. So, naakoy pakita ni nga kuan mo ni mga kasagara nga mga itsura kung apektahan og kining yung tag ASF. So, sa case definition natay ang taga Philippine College of Swine Practitioners nagpakita sila og kanang kanang diagnose na bitaw ta nag-call na gid siya for investigation kung naa ni siyang mga kani nga simptomas. So, dunay scoring no, mo na yung tag scoring. So, kanang umabot gyud siya score nga 10, nagikinanglan na gyud siya highly suspicious of ASF ni siya. So kinahanglan ni siya i-confirm sa laboratory. So like kaning mo score ta og number 4, high fever, reddening sa skin, niya nagluya, mag-vomit, and then abortion na score ana ang 4. So ato na i-add kung napay laing nga sign, i-add na to na tanan, kung mabot siya 10, that calls for investigation and then laboratory test. So, next, kini mo ni mga picture at ipakita ninyo, no? Mo ni mga, kung atong mag-inikupresi ang apektado nga hayop sa ASF, mo ni siya ang spleen, mangubag, no? Dagko, ang lymph nodes, kanang mga lutahan. So, inflame na siya, and then hemorrhages. Doon ay puntik-puntik nga dugo sa kining kidneys. And then, other organs also, na ay mga hemorrhages. And then, kanang sa mga panit, managing na to, o
doon ay mga ulcers. So, swollen joints, mga lutahan, niya yung baga po, mga pneumonia. And so, kinigong ASF, naapod ni siya, kung wala laboratory nga test, maglisod yun ni siya, no? Pero kay mamao ni siya mga signs sa uban nga sakit. So, na mga sakit ari ato ang gilista, no? Mamao sila mga signs, symptoms sa ASF. Ro. Among ani, ang pinaka maglisod jud tag kuan kining classical swine fever o kining taghag cholera kay mamao jud sila lagom-lagom magpula may nga na. Pero ang diferensya jud ani is kining hag cholera doon na gini siya proven nga bakuna. Ang ASF is wala pa jud siya nga na, no. And then pareho gid sila na ang cause virus pero kining hag cholera is wala na siya problema kay anytime naara man gyud ang bakuna available lagi siya anytime. So madala ra gyud ni siya og kining klaro nga prevention kay doon naman siya available nga bakuna. So dili ni siya kagulan. So mo nang kung mag-investigar una-una yung pangutana ana sa doktor, bakunado ba ni siya para og kanang hag cholera para ma-rule out daan. So next kining tawag prevention and control kay wa man lagi treatment ni, no. So, no treatment is available. Ito i-emphasize na no treatment is available sa ASF. No treatment should be attempted. Ayaw na lang diya pag lumaluma o tambal. And ang response should be directed by the animal health authorities. So, leave it to the authorities. Kaya kinanan, may report man gini siya. Kining giingon na to og depopulation. Murag dako po kayo ni siya nga issue. Kay di ta basta-basta na to isumitar ang atong baboy. Labi na og kanang pagapatyo, no, kay mo man gyud niya siya ang paghimuon jud kay aron kay gingon na to nga principle bitaw no host no virus, meaning kung walay ang mo gini sa principle sa depopulation ato silang hipuson kay aron walay kagaw sa maong area, dili na siya mo spread. So mo na principle sa depopulations. Restrictions on pig movements mo nang natay paghimuon nga kung in kaso na ay positive sa isa ka area, wala say basta-basta makagawas aron dili na mo spread ag maong infection o ASF. So unsa may mga preventions na himuon? So una-una kining prevent direct transmission between infected and susceptible swine. So dili na to basta-basta isagol-sagol, no. And then isolate ill pigs, ato gidayon na siyang kung naay nagdaot ilain gid siya. House pig indoors, meaning if possible kay dinira ba sa Bohol, istorya na lang ko adri sa Bohol. Uso kay nato diri giingon na to og mga Italian breeds. Unsa man yung mga Italian breeds? Italy lang bisag asa-asa, wala jud sila klarong balay, walay pen. Mo na yung Italian breeds. So as much as possible kini atong mga baboy ato po silang klaron og panimalay, no. Anang sakto pud sila ilahang pen. Ay aron wala kayo access sa mga naglatagaw nga mga kahayupan pod. Safety gyud sila. And then keep newly acquired pigs separate from the herd for at least 30 days. Labi na ng mga kanadang bago ta mo palit og baboy, dili din nato siya isagol, no, sa atong daan nga baboy binuhi. So i-separate ni siya nato, i-quarantine sa nato sila. Next, kini ginatog, do not feed uncooked pork. So again, dili lagi nato i-practice ang paglawog og mga lamaw, no, kay wata kabalo nga kanang nga lamaw dunay mga sagol nga infected, no, contaminated ang nga karne sa baboy. So again, kanang disinfection i-practice nato ni kay wa na ba jud nato ina-practice. Challenging kay siyang trabaho kay wa jud ni siya na practice, no. Musod tas tong baboy manglawog ta wearing the same slipper so wala tay mga kanang gi-allocate nga mga gamit para lang gyud nga kana inamusod tas tong baboyan. So do natay dapat na ay disinfectant, no, kanang inagsud na to natay mo tamak ta sa disinfectant, natay murag foot mat, and then natay lain nga gigahin nga kung mahimo mo investa og ginunto og butas. Dili butas kay mahalan ta, di slipper na lang. And then napud tay kaugalingon nga sanina or t-shirt or sayina nga para lang gyud diha sa atong baboyan kung manglawog ta.
And then inagawas lahi na pod. So para lang ginas tong baboyan. Then appropriate disposal of manure, nung dili bisag asa-asa ilabay ang atuang mga mga hugaw sa atong baboy na adyo'y klaro nga disposal area. And then control of stray animals as much as possible. Manok ingon kanina, as mayo gali unta nakanet ang atuang kining baboyan, no? So dili basta-basta masudlan og mga lain nga kining ayaw labi na itong mga manok, atong mga iro, and then i-apply na to ang principles of biosecurity. So, unsa man yung mga principles sa biosecurity? So, una is ginutog segregation, then cleaning, o disinfection. Yung itag segregation, doon na delineation, no? So, doon na siya mura o unsa ba? Kanabang marka sa clean o asa ag dirty. So, arong walay direct nga kining contact. So, ani nga example, no? Ato ning gikuha sa taga-BAI nga presentation. So, ato i-consider nga ang area outside sa ato ibutang nga naka-fence ang imuhang baboyan. So, outside sa fence mo na ta ang dirty o red nga area. So, aron dili basta-basta masudlan ang ato ang baboyan bisan kinsa lang or ang mga hayop nga bisag asa nagsuroy-suroy o ilabi na sa atong mga marites, ano? Bataka lang, sulod-sulod sa baboyan, dili na siya maayo. Kay, mo lagi na ang contamination, no? So, atong i-avoid na ingana, kay aron, dili basta-basta sudlan ang ato ang baboyan o kining mao nga kagaw. So, clear demarcation of clean and dirty areas with fencing. So, bisag kuralan na lang nimo diya, babagan lang nimo basta dili lang basta-basta siya sudlan ditso dayo, no? So pwede kang magkural og using bamboo fences, mga madikakaw, tanom ka raw dili basta-basta masudlan lang gid siya. So mo na yung clear demarcation sa clean og dirty. So i-fence gyud nimo na siya, and then naka-pen ang ato ang mga baboyan, no? So dili na to basta-basta lang itali sa gawas. So, ang atong mga behero, labi na mutan-aw, o unsa ba, mupalit ba sila o di? Nga na. So, dili basta-basta sa imo siguro ang baboyan, mag-set up ka o area nga, dito lang yun pwede ang mutan-aw ang katong mamalitay. Dili kay basta-basta musud lang dito, suroy-suroy sa baboyan tanan. Muna dili, maayo i-practice, no? So, doon na dyan sa area lang, asa lang ipakita atong asang pwede na nimong i-baligya. And then, i-practice po nato ng inuntog, kanibitong tunob sila sa potmat, no? And then the principles kining to cleaning. So kinahanglan manglimpyo gyud pod, labi na mag-apply ta og disinfectant kay dili man epektibo ang disinfectant kung wala mingagi og limpyo daan. Dunay mga daghang pang namilit diyang mga tae, mga hugaw-hugaw. So bisag unsaon pa, bisan pag handusan nimo nagdaghang kain disinfectant, di gyud na siya epektibo kung wala mingagi og cleaning daan. So, cleaning daan. So, again, katuuna is segregation. Then, second is cleaning. And the third one, kinguntog disinfection. So, mag-apply gyud ta og appropriate na chemical disinfectant. So, daghang mag-practice na gyud tag disinfection. So, unsa may himuon kung doon natay madunggan nga mga doon natay mga swine mortalities. So, ato gina siyang i-report, no? Ang maong sakit, mga sudden deaths, kung daghang kay murag ubay na gyud ang gibalita nga namatay anang mga baboy anang lugar, kinahanglan i-report gyud na siya dayon, no? So, ang kinsay mga tao anang mga lugar dili basta-basta pod mag-visit og lain nga farm, and then kanang kung naanay mag-report labi na sa ato ang idito na, no, sa atong agriculture, sa atong municipal agricultural offices, no, ato ang mga technicians, atong mga veterinarians kay aron sila mo assess sa mao nga kaso. And then unta kita nga matagihag babuyan willing ta magpa kinutag blood sampling mo ni part sa surveillance kung ato siyang dali makuhaan og kanang dugo, dali ta makadetect kung maong problema is ang ASF budget ang maong naka-apektara sa maong nangamatay, no? So early ang detection, prompt ang action.
kay og dugay-dugayon na to ni maapsan gyud ta aning kagawa. So kinabtikay ra gyud ni siya. So ato jong i-level up ang atong pagka-marites karong panahon na. I-level up na to. Ay lamog pag-unaw na og negative ng word nga marites ha. Ang butpat masabot ana ba nga atong level sa information kinahanglan paspas gyud kay dili ta maapsan sa maong kagaw. So, unsa may update na to aday karon dog sa ASF. So, diri magstorya lang ko diri sa Bohol, no. Dunay makita ba ninyo sa slides? So, dinhi sa Bohol, green pa gyud ta. Ang mainland is kanang green. So, meaning wala tay active cases sa ASF. Ang ato ang lungsod lang sa Dawis nga naka-red pa tungod kay wala pa man ta naka-apply gyud taog kanang pink, gani na nawag na nato ang taga BI nga ipa-pink na siya kay mo-apply nagpagka-pink kay wala na may siya active cases since sa to'y last na tong kwa na April 17 man to siya nahitabo, wala naman tayo active cases hantod karon. So hopefully this week makapasa ta sa mga requirements kay ubay-ubay man sa requirements, no, kung gustong mo apply ta og pink. Pero so far kanang ang Dawis wala na gyud tay case sa kini active cases sa ASF. So ang neighboring countries, ang istorya na lang ko diri sa Bohol, neighboring areas, provinces di ay doon na gyud tay mga silingan, no, nga dagang active cases sa ASF. So ako lagi butang ani kining mga routes bitaw, i-emphasize lang nako nga dunay direct routes sa Bohol, kining taga Negros Oriental, Cebu City, Leyte, Southern Leyte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Zamboanga del Norte. So kanang ang Bohol is so porous, no, dagag entry points, dako kay tao kining dako kay challenges tungod kay lisod kayo di na to ikita ang ASF nga kagaw. So lisod jud kay siya i-control. So ang hangyo lang nato ani sa atong mga kaigsunan nga magbinantayon ta kanang sunod ta unsay protocol nga giyawhag sa gihimo sa gobyerno kanang yung natag dili ta magdala og mga pork products asod sa Bohol. So mo gid na amo ang gihangyo nga dili nato kay daghan kayo bing nadunggan mga smuggled, no, meaning ginadili nga mga process nga mga meat nga ipasod. So nagali ko yung nadunggan nga iipon sa mga ukay-ukayan. So ingana ka kuan, so di kabalakan ka sa mga violators, no, kay doon na tayo incoming EOC Gob nga ipagawas dunay team nga mohimo og random nga inspection. But ba kabahin ani arong makontrol nato ni siya. So again, mora ka to kung i-share bahin sa ASF. So ang amo ang sangalan sa amo ang opisina sa Office of the Provincial Veterinarian, sa ngalan ni Gob, kamang dinhi sa Bohol, ato ang mga farmers nga magbinantayon kita bahin sa ASF kay ang ASF kanang dako kay siya nga hulga, no. So ang baboy sa Bohol is 6 billion industry. So dili lalim ingana kung mapiktahan kita sa ASF. Adyong buntag. Hello mga ka-agri! Ato ang nadungog ang input gikan ni Dr. Madeline D. Paman, kabahin sa African Swine Fever. Karon, ani ay atong pangutana alang sa atong PAPREM. Ang unang napulo ka participants nga makatubag sa pangutana hatagan og e-load gikan sa among buhaton. Ibutang ang inyong tubag inubanan sa taga-asa ka diha sa atong comment section ini maong webinar. Ang pangutana, what is the causative agent of the African Swine Fever con ASF? Comment your answer and location below. Ang mga winner ni ining maong papremyo, i-post namo ang inyong mga ngalan og FB page busa atangi kung ikaw usa sa mga mananaw. Atong nadungog ang mga angay natong bantayan og buhaton kung ugaling aduna kitay makita nga mga signs sa African Swine Fever.
Manghinaot kami nga aduna kamoy na kuha nga learnings ni ining atong webinar. Salamat sa inyong pag-participate ni ining atong webinar dubbed as Tackling Threats, Understanding African Swine Fever and Avian Bird Flu. At angin na usab ang lain nga episode ug mapuhon sa atong webinar. Diin atoan nasab pag-eksekutan ang Avian Bird Flu. Kita-kita gihapon kita mga kaagi, ayaw kalimot sa pag-like and follow sa amo ang official social media pages at ATI Central Visayas. Kini si May J. Pia Luzon, ay inyong kaagi host, nining duha ka adlaw sa webinar. See you pohon and God bless.